Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Irene. Dalawampung taon na akong nabubuhay at naninirahan sa bahay ng lolo ko sa lungsod ng Pasig. Sa bahay na iyon, makaramdam ka na agad ng nakakakilabot na pakiramdam kung sakaling makita mo o makaapak ka sa loob ng bahay. Dahil na rin siguro sa mga punding ilaw, mga bahagi ng bahay na madilim, mga abandonadong mga kwarto, at ang bahay ay estilong apartamento. Pero kami lang magkakamag-anak ang nakatira dito. Bata pa lang kami, usap-usapan ng may pamilyang nakatira noon sa bahay ng lolo ko at mayroon silang mga alagang duwende. 4 na palapag iyon at sa ikalawang palapag ay pagawaan ng cheese-stick. Nakapwesto kami sa 3 palapag sa bandang gitna kung saan nagsimula ang lahat ng nakakakilabot na pangyayari sa aking buhay. Upang mas mapabilis ang kwento, ito na nga. Nagsimula ang lahat nung bata pa lang ako kung saan mayroon akong malaking sugat sa binti dahil sa paglalaro ko noon sa katabing bahay namin na tinitirhan ng tito at tita ko na abandonado kalaunan dahil nakahanap sila ng bagong tirahan. Hindi ko naman inintindi dahil akala namin ay normal na sugat lang at gagaling din kalaunan. Hindi nagtagal, yung sugat ko ay lumalaki at kumakalat na sa aking binti. Isang araw, pinatawas ako ng aking nanay sa kakilala naming albularyo at doon nga'y nakita na isang hayop na nakapasan na hindi maipaliwanag ang napakan ko raw habang ako ay naglalaro noon. Simula noon, hindi na ako dumadaan o pumupunta sa bahay na iyon dahil sinabi na sa amin iyon ng albularyo. Lumipas ang ilang taon, akala ko'y ayos na ang lahat at kailan may hindi na ako guguluhin ng nakabati sa akin. Binigyan kasi ako ng pangontra ng aking ama para daw hindi ako lapitan ng anumang masamang espiritu o lamang loob. Kaya't napagdesisyonan kong tumambay ulit kung saan ako naglalaro noon. Doon kasi ay tahimik, madilim at walang makakarinig sa akin o makakakita kapag may kausap o kachat ako sa messenger. Iyon din kasi ang panahon kung saan nakakaramdam ako ng lungkot at sinabayan na rin ng problema sa aming pamilya. Ang dilim na iyon ang nagsisilbing ligtas o nagliligtas sa aking isipan at nagbibigay ng katahimikan sa nakakalungkot at nakakapagod kong buhay, Kuya Totoy. Simula noon, napapadalas na akong tumambay kapag wala nang ginagawa sa bahay
at kung minsay nakakalimutan kong dalhin ang aking pangontra. Ngunit isang pangyayari ang nakapagpatindig sa aking balahibo. Bagong panganak kasi ang ate ko noon. Habang sinusuob siya ng magtatawas, napansin ako ng nagtatawas at sinabing mayroon daw nagkakagusto sa akin na engkanto. Kung saan naninirahan ang engkantong iyon ay doon sa tinatambayan ko. Sinuob din niya ako habang sinasabi ang katagang ito. Tigilan mo ang dalagang ito. Hindi mo kailan pagmamayari ang tahanan at ang nakatira dito. Tanda ko pa noon ang paulit-ulit niyang pagbigkas ng mga katagang iyon habang tumatayo ang balahibo ko. At iyon na nga ang pinagmulan ng kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Gabi-gabi kasi akong nananaginip ng hindi normal at hindi kanais-nais. Nananaginip ako at sa aking panaginip, hindi ako makagalaw at pilit nilang hinahawakan ang itaas na bahagi ng aking katawan habang binabanggit nila ang mga salitang, Akin ka lang! Akin ka lang! hanggang sa magising ako ngunit akala ko'y totoo pero panaginip pa rin pala. Pagkagising ko, mas malala ang nangyari. Dahil doon, hawak na nila ang aking magkabilang kamay habang pinagsasamantalahan ang aking katawan. Nagising ako dahil nanaginip pala ako na nananaginip lang ako. Nagising ako noon na may luha sa aking mga mata. Pawis na pawis at takot na takot. Wala rin naman akong mayakap o mapagsabihan dahil kamamatay lang ng nanay at tatay ko sa magkasunod na taon. Naikwento ko naman iyon sa aking mga kapatid. Pero iba pa rin yung mapagkwentuhan mong makakaramdam ka ng proteksyon at pagyakap. Madalas nangyayari ang ganong panaginip. Panaginip sa loob ng panaginip habang ginugulo ng mga hindi ko maipaliwanag na nilalang. Matapos ang magkasunod na panaginip na iyon, naalala ko ang pangontra na ibinigay sa akin ng aking tatay. Pinadasalan ko ulit iyon at hiningi ko na rin ang pangontra na ginamit ng ate ko. Inilagay ko ang mga pangontrang yaon sa aking kwarto kasabay ng pagsabit ng pulang tela, bawang, bala ng baril at tingting. Paniniwala kasing takot ang mga masasamang espiritu o engkanto sa mga iyon. Pinausukan na rin namin ng insenso ang bahay namin. Matapos noon, isang linggo ring natigil ang masamang panaginip ko. Akala ko'y doon na matatapos ang mga nakakilabot na pangyayari sa akin. Ngunit pagtapos ng isang linggong iyon, mas lumala ang mga sumunod na nangyari sa aking panaginip. Madalas ko pa rin suot ang pangontra na mula kay ate at papa. Regular na nga nakasabit ito sa pang-ibaba kong suot upang hindi ko makalimutan. Nilagyan ko na rin pala ng asin yung bintana namin. Sabi rin kasi ng ate ko, baka raw kasi pati mga aswang ay lapitan ako. Ito na nga, balik tayo sa karugtong ng storya ko. Makaraang masuot at magamit ko ang pangontra, nawala na ang mga masasamang panaginip ko. Akala ko'y ayos na at hindi na ako ulit gagambalain ng nilalang sa panaginip kong iyon. Hanggang sa isang araw, hapon iyon, at ako lang din ang natitirang tao sa bahay. Sa totoo lang, naroon ako sa kwarto noong nangyari yun at hindi ko alam nung panahong iyon na bumaba pala ang mga kasama ko sa bahay at wala ring kuryente. 3:00 siguro yun. Hindi ko maalala kung anong oras ako nakatulog. Ang alam ko lang ay hapon naganap ang bangungot na alam kong mas malala kumpara sa nangyari sa akin noong mga nagdaan
na panaginip ko. Sa panaginip ng panaginip ko'y nakasakay sa ulo ko ang nilalang na walang mukha habang ang isa'y nakaupo sa tiyan na bahagi ng aking katawan. Tumatawa silang sabay at habang tumatagal ay lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Alam ko ring tulog ako at bangungot lang iyon. Pinipilit kong gumising at tingnan kung anong nilalang ba ang nakaupo sa tiyan ko dahil iyon ngang nakasakay sa ulo ko'y walang mukha. Pilit kong ginagalaw ang mga nanginginig kong mga kamay, ngunit wala akong lakas. Wala akong maramdaman. Nagising ako sa panaginip ng panaginip ko. Naroon pa rin sila ngunit parehas ng nakatungtong sa aking ulo sa bahaging noo. Sa pangyayaring iyon, alam kong panaginip pa rin dahil kailanmay hindi ko sila nakita sa personal kundi sa panaginip ko lamang. Umiiyak ako noon. Pilit na sumisigaw ngunit walang tunog. Wala akong marinig kundi ang kanilang mga tawa. Ganon din ang nakakabinging mga sigaw. Mas lalo akong kinalabutan nung nakita ko si Papa. Nasa pintuan nakatayo at nakatitig ito sa akin. Ilang buwan na noong patay ang papa ko dahil sa impeksyon sa mata. Ngunit sabi naman ng dalawang nagtawa sa akin, kanina'y kinulam si Papa. 3 araw lang kasi, tinagal niya noong nagsimulang mamaga ang bahagi ng ilong papunta sa kanyang mata. Pagtapos nooy, binawian na siya ng buhay. Balik tayo sa kwento. Nakatayo ang papa ko noon sa pinto at pilit na sinasabing kuruting kuraw ang daliri ko para magising. Hindi ko na maalala kung nakurot ko nga ba iyon. Basta ang alam ko lang ay nagising na ako at ramdam ko rin ang mabilis na tibok ng puso ko, kasabay ng tagaktak na pawis. Naalala ko ang pangontra. Tiningnan ko kung naroroon pa iyon. Totoo kayang may kakayahan ang mga nilalang na iyon na labanan ang ganoong pangontra? Hindi ko na rin alam kung ano at saan pa ako maniniwala. Nagdasal ako noon at tinawag ko si Papa. Kung hindi siguro nagpakita si Papay, baka tuluyan na akong nakuha ng mga nilalang na hanggang ngayon ay nanggugulo pa rin sa akin. Nagtataka lamang ako kung bakit hindi pumasok si Papa sa kwarto. Siguro'y dahil sa pulang tela at tingting na nakapalibot sa akin. Naguguluhan na rin ako. Buong akala ko kasi pangontra ito sa kaluluwa at lamang lupa. Hindi kaya malakas na lamang lupa ang gumugulo sa akin? O hindi kaya'y hindi naman lamang lupa o espiritu ang gumagambala sa akin? Naway malinawan ako. Halos lahat din ng pinagpatawasan ko'y hindi ko mapaniwalaan kung totoo bang ang sinasabi nilang engkanto raw ito. Parehas na masasamang panaginip ang nakakasalamuha ko sa gabi. Nakasakay at tumatawa ng sabay. Hindi ko alam kung anong nais nila sa akin. Hindi na rin naman nagpakita si Papa sa bawat bangungot ko. Ilang araw iyon kaya't napagdesisyonan kong ibahagi ang aking kwento na alam kong nariyan pa rin sila. Matapos naman ang pagkikwento ko kagabi, panibagong panaginip ang tumambad sa akin. Nasa bahay ako ng aking boyfriend habang nakayakap sa kanya. Katutulog lang namin noon nang may bumulong sa aking, Ako na lang kasi. Hindi ko may galaw na tila ba'y may pumipigil sa kamay kong nakayakap sa boyfriend ko. Habang tumatagal, palakas ng palakas at pagalit ng pagalit ang sinasabi niyang, Ako na lang kasi.
Hindi ko alam. Wala akong makitang kahit na sino kundi ang boyfriend ko lamang. Hanggang sa kitang-kita ng aking mga mata ang pagbabago ng boyfriend ko. Mula sa totoo niyang itsura hanggang sa naging kulay anino na lamang ito. Nagising ako noon dahil malala raw ang sigaw ko, sabi ng kapatid ng boyfriend kong naroon sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung bakit pati sa bahay ng boyfriend ko'y ginugulo ako. Nagdasal naman ako noon bago matulog. Marami pa akong naisibahagi, Kuya Totoy, ngunit hindi ko rin kayang alalahanin lahat dahil sa sobrang kilabot na nararamdaman ko. Tuwing naaalala ko kasi hindi ako nakakatulog sa gabi. Isa lamang ang alam ko, hindi lamang kaming pamilya ang nakatira sa bahay ng lolo ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Totoy. Muli, ito po si Irene. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!